Magandang araw ulit mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit. Ang periodical test para sa second quarter, Araling Panlipunan 5. Tandaan at pakinggan ng mabuti ang aking sasabihin dahil lahat ng ito ay lalabas. Atin ang simulan. Una, Ciudades de Españoles, tawag sa mga lungsod na panirahan para sa mga Espanyol. Villas de Españoles, tawag sa sekundaryang pook na panirahan para sa mga Espanyol. Reduction, tawag sa pagsasama-sama ng mga katutubong Pilipino sa isang pueblo. Reducer, ibig sabihin ay pagsakop. Destacamento, tawag sa himpilan ng mga sundalong Espanyol. Baryo, tawag sa malaking pamayanan na eksklusibong itinatag ng mga Espanyol para sa mga katutubo. Sitio, tawag sa maliit na pamayanan na eksklusibong itinatag ng mga Espanyol para sa mga katutubo. Padron, tawag sa listahan ng mga Espanyol kung saan nakatala ang mga pangalan ng pamilyang katutubo na nagbabayad ng buwis. Ili, tawag sa pinakadulong bahagi ng sityo na panirahan ng mga pamilyang nagsasagawa ng pagsasaka at iba pa. Estancia, ang tawag sa pamayanang katutubo ng pag-aalaga ng baka ang pangunahing kabuhayan ng mga tao. Tienda, tawag sa pamilihan ng sityo upang dito bilhin ng mga mangalakal ang mga produkto. Arabal, tawag sa pamilihan sa paligid ng lungsod upang dito ipagbili ang mga kalakal. Tulisan, tawag sa mga taong lumalaban sa pamalang Espanyol at inaakusahan ng paglabag sa mga kautusan ng pamalang kolonyal. Vagamundo, tawag ng mga Espanyol sa tulisan ng Samar. Encomienda, ito ay nagmula sa salitang encomendar, nang ibig sabihin ay upang ipagkatiwala. Tributo, tawag sa buwis na ibinabayad ng mga katutubo sa mga Espanyol. Hacienda, tawag sa bakanteng enkomienda na ginagawang lalawigan at sakahan. Kasama, ang tawag sa mga katutubong nagtatrabaho sa hacienda bilang magsasaka. Polo e servisyo, ang tawag sa salitang paggawa sa mga katutubo ng mga Espanyol. Pulista, tawag ng mga Espanyol sa manggagawang katutubo. Kolonyalismo, ito ay tumutukoy sa paraan ng isang makapangyarihang bansa upang sakupin o mapanatili ang kapangyarihan ng isang teritoryo.
Colonia, tawag sa mga nasakop na lugar ng mga Europeo. Expedition, tawag sa naglalayag, naglalakbay o di kay tumutuklas ng mga bagong lupain. Krusada, isang ekspedisyong militar ng mga Kristiyano na naglalayong iligtas ang Holy Land o ang bansang Israel laban sa mga Muslim. Reconquista, tawag sa malawakang pagpapalaya sa mga Muslim sa Europa na pinangunahan ng Portugal at ng Espanya. Merkantilismo, tawag sa patakarang pangkabuhayan na nagsimula sa Europa na tumutukoy sa pagkikipagpalitan upang dumami ang yaman. Constantinople, ang dating pangalan ng Istanbul sa Turkey. Sultan Mehmed II, ang namuno sa Imperyong Ottoman na sumakop sa Constantinople noong 1453. Marco Polo, isang Italianong mangangalakal at manlalakbay na naninirahan sa China sa loob ng 20 taon. Fra Mauro, isang Italianong monghe na gumawa ng isang bagong mapa ng daigdig na nagpapakita ng hugis ng mga kontinente ng Asya, Afrika at Europa. Juan Diaz de Solis, isang Espanyol na manlalayag na unang nakarating sa Rio de la Plata. Papa Alexander VI, pinuno ng simbahang Katolika na nagpalabas ng Intercaiteria. Goncalo Velho Cabral, isang paring Portugis na unang nakarating sa isla ng Azores. Christopher Columbus, isang Italianong manlalayag na unang nakarating sa isla ng Cape Verde. Herman Cortes, isang Espanyol na manlalayag na unang nakarating sa Mexico. Vasco Núñez de Balboa, isang Espanyol na manlalayag na unang nakarating sa karagatang Pasipiko. Bartolomeo Diaz, isang Portugis na manlalayag na unang nakarating sa Cape of Good Hope. Haring Afonso V, pinuno ng ngasiwa sa paglulunsad ng mga ekspedisyon ng Portugal taong 1432 hanggang 1481. Ferdinand Magellan, isang sundalong Portugis na tumalikod sa kanyang bansa at lumapit kay Haring Carlos I ng Espanya upang imungkahi ang ekspedisyon patungong Molucas. Antonio Pigafetta, isang Italianong manunulat na isinama ni Ferdinand Magellan sa kanyang ekspedisyon para tuklasin ang Molucas. March 6, 1521, dumating sa Guam ang pangkat ni Ferdinand Magellan. Miguel Lopez de Legazpi, may tuturing na may pinakamatagumpay na ekspedisyon pagkatapos ni Ferdinand Magellan. Humabon, pinuno ng Cebu na nakipagsanduguan kay Ferdinand Magellan.
Lapu-Lapu, pinunong Pilipino na gumapi kay Ferdinand Magellan. Philip II, ang hari ng Espanya na nagbigay sa Maynila ng titulong magbunyi at laging tapat na lungsod. Enrique, isang katutubong Malay na tagapagsali ng salita sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Juan Sebastian de Elcano, kapitan ng barkong Victoria na nakabalik sa bansang Espanya. Lacandula, pinunong katutubo ng taga-Tondo na nakasagupa ng puwersang Espanyol na pinamumunuan ni Martin de Goiti. Antonio Pigafetta, ang tagapagtala sa mga nangyayari sa panahon ng paglalakbay ni Ferdinand Magellan. Ruy Lopez de Villalobos, ang pinunong ekspedisyong Espanyol na nagbigay ng pangalang Las Islas Filipinas sa kapuluan ng Samar at Leyte. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli, huwag kalimutan ang napag-aralan dahil lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood.